Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoong Hesus sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang araw na lang, mga kaibigan, mga kapatid, ay Pasko na. So, sa mga katuwid ay disperas ngayon ng Pasko. At ayan, i-celebrate na natin ang pagsilang ng ating tagapagligtas. Sa umagang ito, mga kapatid, ay ang ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Roma 10, talatang 9. Ito ang sinasabi: kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming mga puso upang kami, O Diyos, ay makatulog ng mahimbing. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humanap sa hamon ng buhay. Sa umagang ito, O Diyos, aming naalala ang aming mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya na nasa banig ng karamdaman. Abutin niyo po sila, O Diyos, at pagalingin sa mga karamdamang kanilang naranasan, Panginoon. Pagalingin mo sila, ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Panginoong Hesus, sa umagang ito, ngayon ay disperas ng iyong kapanganakan. Isiselebrate namin ang iyong birthday, Panginoon, sa araw ng bukas. Dahil ikaw, O Diyos, ang isinilang sa mundong ito upang kami, O Diyos, ay iyong tubusin sa aming mga kasalanan. Kami po iyong nilinis, Panginoon. Isinugo mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami, O Diyos, ay tubusin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyong anak na si Jesus na siyang patuloy na nagmahal sa amin. Maraming salamat po. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan, at pagpalain mo po, Panginoon, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po ang mga nag-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagpalain, Panginoon, bilang mag-asawa. Ikaw, Diyos, ang siyang naging sentro sa kanilang pamilya upang ang pag-ibig, kapayapaan ay patuloy na maghari sa kanilang tahanan, Panginoon. Panginoon Hesus, aming inaalala ang aming mga kaibigan, kapatid, mga anak na naroon sa ibang bansa.
Patuloy mo po silang ingatan doon. Nagtatrabaho, O Diyos, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Malayo sila sa amin, Panginoon, pero Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa amin upang kami ay maging malapit sa isa't isa. Lord, ingatan mo po ang aming mga kababayan doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Bagamat sila, O Diyos, ay malayo, Lord, Ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng kaaliwan doon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang Diyos Ama ay hindi lang mabuti at mapagmahal na Diyos. Sa halip, siya rin ang Diyos ng kagandahang loob. Ibig sabihin, mga kaibigan, walang anumang kondisyon ang kinailangan para matanggap ang regalo ng Diyos na kapatawaran sa kaparusahan sa kasalanan. Hindi mo kailangang maging mabuti o gumawa ng paraan sa sariling pagsisikap para matamo mo ang kaligtasan. Kailangan mo lang umasa sa Panginoong Hesus na ililigtas ka niya. Kailangan mo lang aminin na ikaw ay makasalanan at wala kang kakayahan na iligtas ang iyong sarili sa kaparusahan sa kasalanan. Magtiwala ka kay Hesus, kaibigan, na siya ay namatay para akuin ang kasalanan natin, no? O kasalanan mo. Nang sa gayon, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Magtiwala ka kay Hesus, kaibigan, bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ganyan lang kasimple ang dapat mong gawin. Namatay si Hesus, kaibigan, para akuin ang kasalanan mo at kasalanan ko. Magtiwala ka kay Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung sa palagay mo ay makakatulong sa iyo ang inaalok ng Diyos, isipin mo na ang regalo niya ito sa iyo. Libre ito, mga kaibigan. Walang anumang kondisyon na hinihigi ang Diyos. Pero, gayon pa man, kailangan mong tanggapin at pagtiwalaan ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Sinasabi sa Biblia, mga kaibigan, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ayon sa Roma 10, siyang. Bago ka magdesisyon kung tatanggapin mo ba ang inaalok ng Diyos na kaligtasan sa kaparusahan sa kasalanan, maaaring maitanong mo sa sarili kung ano ang mangyayari pagkatapos mong magtiwala kay Jesus at tanggapin ang inaalok niya. Kung magtitiwala ka kay Jesus, kaibigan, maraming magagandang bagay ang mangyayari sa iyo. Isa na rito ang kapatawaran ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Sa pamagitan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus, magiging maayos ang iyong relasyon sa Diyos. Binayaran na ni Jesus ang kabayarang hinihingi ng kasalanan. Sa gayon, magiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ipinapangako pa ng Diyos
na ituturing kanyang anak. Ituturing kanyang anak at makakasama mo siya. Makakaasa ka rin na lubos kang mamahalin ng Diyos tulad ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Kaya anuman ang kalagayan mo ngayon o nagawa mong kasalanan noon, pinatawad ka na ito ng Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus. Tutulungan ka rin ng Diyos na baguhin ang iyong pamumuhay at tuturuan ka niya kung paano mamuhay ng ayon sa nais ng Diyos. Ang maayos na relasyon na ito sa Diyos ay magpakailanman hanggang mamatay ang ating katawan. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi na natin kailangan pang katakutan ang kamatayan. Makakapamuhay tayo na puno ng pag-asa dahil ang kamatayan ay magiging daan na lamang para makasama ang Diyos sa perpektong lugar kung saan nasaan siya. Sinasabi pa sa Biblia na muli babalik si Jesus dito sa mundo. Sa panahon na mangyari iyon, mga kaibigan, tandaan natin, babaguhin ng Diyos ang ating katawan na tulad ng kay Hesukristo. Gagawin niyang perfecto ang ating katawan. Ipinangako pa ng Diyos na babaguhin at ililigtas niya ang ating buong pagkatao at hindi lamang ang ating kaluluwa. Kung magtitiwala tayo kay Jesus, mga kaibigan, ngayon pa lang, mararanasan na natin ang maayos na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang bagong buhay mo bilang nagtitiwala kay Jesus ay puno ng pag-asa. Hindi ka na rin mamumuhay na parabang walang layunin at kahulugan ang buhay. Ang pagtanggap sa regalo ng Diyos at pagtitiwala sa Kanya ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo makakaranas ng mga problema sa buhay. Makakaranas pa rin tayo, mga kaibigan, ng mga pagsubok at problema habang nandito tayo sa mundong ito. Pero, mga kaibigan, pero ang pagkakaiba lang ay kasama na natin ang Diyos sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Nangako siya na sasamahan niya tayo palagi. Makakalapit tayo sa Diyos para humingi ng tulong anumang oras o kahit saan man tayo naroroon. Palalakasin ng Diyos ang ating loob, gagabayan at tutulungan hanggang sa Diyos na siyang lumikha niya sa ating buong pagkatao. Maipagkakatiwala mo sa Diyos na siyang lumikha at may kontrol sa lahat ng bagay, ang bawat pangyayari sa iyong buhay. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang bagong buhay mo bilang nagtitiwala kay Jesus ay puno ng pag-asa. Hindi ka na rin mamumuhay na parabang walang layunin at kahulugan ang buhay. Sa halip, mamumuhay kang may layunin sa buhay at may tiyak
na pinanghahawak ang pangako ng Diyos na bibigyan kaniya ng buhay na walang hanggan. Yan ang napakasarap, kaibigan. Ang ating layunin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Handa ka na bang magtiwala at sumunod sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus? O kung handa ka na, kaibigan, humanap ka ng isang lugar na tahimik na maaari mong sabihin sa Diyos na tinatanggap mo ang inaalok niyang kapatawaran sa kaparusahan sa kasalanan. Magtiwala ka sa Panginoong Hesus na namatay sa cross at muling nabuhay. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Laging nakikinig sa Diyos o laging nakikinig ang ating Diyos sa atin. Kaya kausapin mo ang Diyos na para bang kaharap mo lang siya. Kung may kakilala ka na o na nagtitiwala kay Hesus, maaari mo siyang puntahan para samahan kang manalangin. Ipaalam mo sa Kanya na nais mong magtiwala sa Panginoong Hesus. Ang mga salitang iyon, mga kaibigan, ay gabay lamang. Ang higit na mahalaga ay ang nilalaman ng iyong puso at kung gaano katotoo ang iyong desisyon na magtiwala sa Panginoon. Iyon din ang mahalaga sa Diyos. Maaari kang sumunod, kaibigan, sa panalangin ito. Diyos Ama, nagkasala po ako sa inyo. Nagtitiwala po ako kay Hesus na iyong anak, na siyang namatay sa krus para bayaran ang aking kasalanan sa mga kaparusahan at muli siyang nabuhay para patunayan na maliligtas niya ako. Tinatanggap ko po ngayon ang inaalok ninyong kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Tinatanggap at pinagtitiwalaan ko po ang Panginoong Hesus na iyong inihandog para sa aking kaligtasan. Nais ko pong sumunod sa Kanya bilang aking Panginoon. Amen. Pagkatapos mong kausapin ang Diyos sa pamagitan ng isang panalangin, ang kailangan mong gawin ay isapamuhay ang buong buhay na kasama ang Diyos. Patatagin mo ang iyong pananampalataya at ang iyong maayos na relasyon sa Kanya. May ilang mga halimbawa kung paano mo ito gagawin na mababasa sa ibaba. Pero kung nagdalawang isip ka, kaibigan, sa magtitiwala ka ba kay Hesus, huwag kang mag-alala, mga kaibigan, dahil maaari mo pa rin gawin ang mga halimbawa para lalo mo pang makilala si Hesus bago ka magtiwala sa Kanya. Una, kaibigan, laging manalangin. Manalangin tayo. Ngayon, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, kaibigan. Bilang Kanyang anak, bilang Kanyang mga anak, o bilang ating Ama, ang Panginoon. Maaari mo siyang kausapin. Ano mang oras, di ba? Sa ating Ama, ating mga magulang. Kahit anong oras, maaari natin siyang kausapin. Gayon ang Diyos, pangkaibigan. No? Maaari mo siyang kausapin anumang oras. Lagi siyang nakikinig. At gustong-gusto Kanyang kausapin. Maaari mong sabihin sa Diyos ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Kinakatakutan mo o mga pangangailangan mo.
Sabihin mo sa Diyos ang mga alalahanin mo at maging ang mga masasayang pangyayari sa buhay mo. Maglaan ka ng panahon, kaibigan, para kausapin ang Diyos araw-araw, oras-oras, minuminuto. Mapapansin mo na lamang na titibay ang iyong pananampalataya at lalong lalalim ang iyong relasyon sa Diyos. Pangalawa, laging magbasa ng Biblia. Yun ang mga mensahe ng Panginoon. Yun ang salita ng Diyos na kumakausap sa atin, mga kaibigan. Mensahe ito ng Diyos para sa atin ang magbabasa ng Biblia. Naglalaman ito ng mga katotohanan tungkol mismo sa Diyos. Malalaman din natin ang tungkol sa plano ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan at pagnanais niya na makasama tayo. Gayon pa man, mga kaibigan, maaaring kailanganin mo ang tulong sa pagbabasa at pag-uunawa sa salita ng Diyos. Humingi ka ng tulong sa kapwa mo o mga pastor na nagtitiwala kay Hesus o sa mga kapulungan sa mga nagtitiwala kay Hesus. Ang pangatlo, mga kaibigan, laging dumalo sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Hesus. Laging dumalo tayo sa pagtitipon sa mga Sunday School, Bible study, mga worship, prayer meeting, no? Bilang nagtitiwala kay Hesus. Maaari kang dumalo sa mga pagtitipon ng mga kapwa mo nagtitiwala kay Hesus. Yung mga pag-Bible study nila, pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pamagitan nito, mapapalakas ang loob ng isa't isa habang patuloy tayong sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Marami ka ring matutunan tungkol sa kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay nila na magdudulot para lalo mo pang makilala ang Diyos. Tayong mga nagtitiwala kay Hesus, mga kaibigan, ay mga makasalanan na pinatawad ng Diyos at may iisang layunin na lalong tumibay ang pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, kaibigan, hinihikayat kita, ini-invite kita, mga kaibigan, na dumalo sa pagtitipon ng mga nagtitiwala kay Hesus. Tanungin mo ang iyong kaibigan na may maayos na ring relasyon sa Diyos, na isama ka sa kanilang pagtitipon, sa kanilang pananambahan, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga Bible study, mga care group, sumama ka sa kanila upang patuloy kang lumago sa pananampalataya at magtitiwala ka sa Diyos, mga kaibigan. Purihin ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo. Liwanag, buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo magpawalang hanggan. Amen at amen.